Mm. Sa Clark Ayan. ako So, ngayon. Mm. Clark, Pampanga. Mm. O, ayan, mga sa Pampanga. Pwede kayo sa SM bukas. Ayan. So, kanina lang, kung nakita, andyan na si Miss Coach Lee, are you there? Ayan. So, kanina lang, bigyan ko na rin kayo ng idea. Kapasama ko si Mami MK. So, ako'y nananawagan din. As you all know naman, FH Mom is one of the biggest community. So, magkakaroon ng job fair, Get Hired, on July 26 sa Mega Mall. So, kung gusto niyo ako makita at bigyan ng pangkape, pwede pagkakataon niyo na ako makita. Mega Mall po, July 26. Andun yung mga ibang mga kilala niyo na rin yung mga celebrities. Celebrities talaga. Yan. So, chance nyo na kasi let's support Mami MK kasi maraming jobs. Ano yung mga taga-SSS, ibang government bodies. Tapos andun yung PLDT, pwede na kayong manawagan kung wala kayong internet. Pagkakataon nyo na. Yan, kasama na sila kanina. So, yan, yung may mga reklamo sa buhay dyan, pagkakataon nyo na. So, sana makita namin kayo July 26, Mega Mall, B, sa taas at 5th floor. Basta hanapin nyo na lang sa Mega Mall. Sino bang malapit sa area? Still have 10 more minutes para mag-chikahan muna before we start. Meron na iba't iba po online applications para makakonect kayo dun sa mga agency owners. Nandun kanina yung isang malaking taga-UK na client, Baba Boom. Marami raw kailangang bookkeeper. So, pinapapasok ko na siya sa community para pag may need ng bookkeeper. So, sino gusto ng UK client? Yan. So, sa ayaw magpuyat, sa ayaw magkaroon ng iBags, UK. So, meron na daw silang 100 BA na naipasok sa UK. So, lahat po ng ano doon, trabaho meron. So, bumalik nyo sila doon. Okay ba? Sinong pwedeng pumunta? Mag-commit na kayo sa akin. Manumpa na kayo ngayon. Ay, ba't kaliwa? Kanan pala. Ayan. Ayan na sila dyan. Kami pupunta admin, mga ano. So, kapag kakataon nyo naman kasi si Mami MK. Supportahan natin si Mami MK. Napakaganda ng kanyang picture. Ayan. Meet up na din tayo para ano, para tipid sa ano, sa location. Diretso meet up sa may gilid. Charot. Di sa gilid-gilid. Gulaman siya pakwek-kwek lang tayo sa tabi. Talo-talo na yan. Ano tayo, poboy eh. Tinanong kasi ni Mami MJ, sabi ko, Mami, pwede na yung gulaman tsaka kwek-kwek. Ang tawid dito. Okay, again, our topic for tonight. Ang daming pumapasok. Tingin ko marami. Aabot tayo ng 100, nararamdaman ko. Tama ba? Sa mga nanonood, ako'y nananawagan. 100 tayo. Kasi sayang yung topic. Siguro ito yung most watch natin gagawin na topic. Sa mga tanong niyo about filing, magtatakal ba natin? Na makikita natin mamaya. Ano ka na ba ating co-host? Ano na ba ako? Okay, kaya siya. Coach G, are you here? Wala pa. Hindi si Coach G. Meron akong co-host para pahinga ng aking boses. I'm Ayan. here. Yan, ayan na. Ayan na, ready na. So, sige, while waiting, let's give a warm up applause muna sa aking ano, ang nagpapagaan ng buhay ko ngayon. Ayan, si Coach G. O, alam niyo lang. Ayan. So, Coach G, ayan, siya mag-i-introduce ng ating guest speaker for tonight. And bigyan mo na rin kami ng overview. What are the things we're looking forward sa task-wise para may idea sila how anong mga aantay nila, aabangan. Alright, okay. Magandang gabi sa lahat ng ating mga participants from Accounting People's Community. Hi, hello naman dyan, isang heart emoji. Okay ba tayong lahat? Nakakain na ba ng dinner? All right. I hope we keep a high energy for the tonight's agenda, which is very exciting for everybody. Again, for those of you who do not know who I am, ako po yung lingkod. Ako po si Coach G. Ako po ang HR Manager and Executive Virtual Assistant Coach ni Coach Yan Yan ng TaskWise VA Consultancy Inc. So, welcome to everybody and thank you for coming tonight and joining our session. And
Ano ba ang, sino ba dito ang nakakakilala kay Taskwise? Raise of hands, show of hands, everyone. Sino yun? Ayan. Ayan, si Ana, kilala yun si Taskwise. Sino pa dito nakakakilala kay Taskwise? Ayan, okay. Now, for those of you who might have confusion or hindi pa gaano nakikilala si Taskwise VA Consultancy Inc. is, a trusted provider of virtual assistant services, and we specialize in seamless hiring solutions for business across various industries. Yung pinaka-mission namin dito is to empower professionals like you and connecting you with rewarding opportunities in the accounting and bookkeeping field. And of course, the CEO and founder of Taskwise is none other than our very own Miss Marian Labonete, our very own Coach Yan Yan Labonete. So yan po ang ating model and CEO ng Taskwise VA. So we have worked together couple of weeks pa lang. But you know what? Yung response ng Taskwise with the new business model that we have is very overwhelming. And ang dami nating ino-offer na opportunities for you guys. Just fresh out of just today. Fresh na fresh, nakapag-onboard na kami ng very first executive virtual assistants ni Taskwise. And dalawang interns ni Taskwise VA Consultancy Inc. na galing sa Accounting People's Elite. And yes, we are still looking for talents, and we are pooling the talents. And the services that we offer our clients are wide range na ngayon. Kung noon, nakafocus lang kami sa accounting and bookkeeping experts. Now we provide other talents as well. Executive virtual assistants, SMM, meron na tayo mga web developer, web designers, ano pa ba yung mga talents na kakailanganin natin. We also have general virtual assistants, operations manager, and also we do service din kahit yung on-site na mga we also have a client na nagpapahire sa amin ng talents na on-site, not remote. So bago yon. That's an ongoing endeavor that we're trying to close. And kaya nga galing pa kanina ng Pasay si Coach Yan Yan to check out our partner there. Now, what would you expect from Taskwise? No, so as a part of our dedication, lalo na sa inyo na member ng community, we go above and beyond to match talents such as yourself and position you kung ano yung align sa career goals nyo and aspirations. Now, with our support, with Coach Yan Yan support, you can take your career to new heights, and achieve your success that you deserve. Maybe may calling pala kayo ng executive virtual assistants, not just accounting and bookkeeping. So we do give coaching sessions for that as well. And baka later on, di ba, may niluluto kami ni Coach Yan Yan dyan na parang admin PFOLs naman, no? Not accounting, but more on executive virtual assistants. And the elite members of these courses would also gain a perk of being an intern. So part of Taskwise kasi is, we give internship to accounting people's elite. And although siniscreen pa rin namin sila, it has to match with the client's needs pa rin. Diba? We have to go on the process of selection. And that's why I'm there as the HR manager of Taskwise. We make sure na yung no-onboard natin ng mga talents is aligned parate doon sa ating clients. Now, so that's it for Taskwise. We have an exciting announcement we have new positions available for you guys. Ipopost namin yan maya-maya. We are gonna look for 2 bookkeepers. This is for our client in New York. 2 bookkeepers, and then 1 accountant and 1 customer relations officer, CSR. And yes, watch out for that. And now, without further ado, Coach Yan, I will introduce the speaker of the night already. Go ahead, Coach. Take it away. All right, okay. Now, our speaker for tonight is
she stands out as the visionary leader and driving force behind Beppo, the Philippines' premier end-to-end bookkeeping tech solution tailored specifically for SMEs and self-employed individuals. Now, she has a background in business administration, majoring in computer applications, seamlessly fused with her expertise in accounting. She has played a pivotal role in propelling Beppo to the forefront of the industry. And back in 2013, she co-founded Double Rule LLC, a cloud technology accounting firm, which was awarded as Xero's 2014 Accounting Partner of the Year for the United States. And now she serves to offer solutions to the challenges faced by the Filipino community of hardworking business owners and employees through One Tax and the first BAR accredited tax platform in the Philippines. And Beppo, an AI bookkeeping software catered tax compliance platform, and Beppo. Now she advocates empowering of women to lead, advocate for transparency, inclusivity, and innovation. So without further ado, let us welcome our speaker for tonight, Ms. Jenny Galang, the Chief Executive Officer of Beppo. Round of applause, everyone. Hello naman, no? So, not sure if actually dalawa kaming speakers dito, no? So, I'd also like to introduce, no? So, thank you very much, Coach G, for introducing me, and Miss Yan, thank you for inviting me to this webinar. So, when I spoke with Miss Yan, sabi ko, nako, I think kasi we're talking about bookkeeping and tax compliance, and mostly my background really is bookkeeping and accounting in the US, no. Kulang na lang ako sa 9 units para mag CPA in the US, no. Pero hindi ko ginawa. My husband is really the CPA here in the Philippines and also in abroad. But here in Beppo, we are also backed up by a lot of CPAs. So we now have Miss Myla Hernandez. So Miss Myla Hernandez is also a CPA by profession. She also has her own firm based in Bataan, right? Bataan. And recently, she is now part of Beppo. So she is one of the 5 firms that we acquired. Kasi last week medyo nagkaroon kami ng press conference, no? So if you Google Beppo acquires One Tax and 5 bookkeeping firms, isa sila Miss Myla na kasama dito, no? So introducing Miss Myla. Go ahead, Miss Myla. Hello, good evening everyone. It's loud and clear ba? Dinig ako? Yeah, ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Let me share my screen. Okay lang po ba? Kita po ba? Ayan, Yes. kita na. Ayan. So before we start, ayan, pwede po bang pa-scan muna ang QR code? So we want to give a token of appreciation sa group na ito. We will give 2 shirts. Ayan, i-raffle na lang po namin sa lahat ng nag-scan. Tama ba, Miss Jenny? Yes. I-raffle natin, i-announce natin by the end of this webinar, no? Tapos we'll reach out to you para i-deliver namin yung t-shirt sa inyo. No, so kung sino man yung manalo, papa-deliver ko na lang yung t-shirt sa inyo. So if you have time, no, to scan and register. Yes. Thank you very much. Go ahead. Okay. So as to expectations, ayan, ano ba ang objectives natin, Miss Jenny? Sabi is, why local? Bakit nga ba ako mag-bookkeeper dito sa Pilipinas? Pag international, big time ako. Ang laki ng aking fees, di ba? Ang aking salary, di ba? Yung aking professional fee. Sabi ng mga accountants and bookkeepers na nandito sa group. Ayan. So, challenges of the SMEs. Ano ba ang mga challenges na nararanasan ng mga SMEs dito sa atin? We will give you also on tax updates, basics of bookkeeping, tax compliance, digital tools that you can be used, and also we will give you a solution. Ayan, if you have a problem or if you want to solve or
venture in the Philippine market as well. Yan. Yes, oo. So tinatanong ko nga si Miss Myla, no? Sabi ko, Miss Myla, when we interviewed her to be part of us, sabi ko, Miss Myla, ano bang gusto mo talaga sa firm mo or sa sarili mo? Parang gusto mo pa bang mag-local, 'di ba? Or gusto mo bang to focus on international clients? So iba-ibang sitwasyon, 'di ba, sa mga accountants. And we have here a lot of accountants who also focus on the foreign market. Clients. Like us, Yes. actually, ikaw may kliyente ka abroad, di ba? Ako may kliyente din ako. I have a BPO here in Pampanga. We have 600 people here, no? But for the local market, bakit kaya sila gugustuhin ng mag-local, no? So, sige, go ahead. Yan. Ayan. Why should you understand local bookkeeping and tax compliance? Number one reason is you are a Filipino. Nakakaya naman, di po ba, Miss Jenny, na kapag ikaw ay Filipino and you are also a CPA here or you are an accountant and then tanungin ka ng friend mo, na relative, di ba? Or kapwa mo na parang business owners na paano ba ang taxes dito? Paano ba ang compliance dito sa Pilipinas? Can you teach me? Parang gano'n. And then, wala tayong idea on how to do it, di ba? So, better na we understand also the local bookkeeping and tax compliance. Number one, second reason, Miss Jenny, and sa lahat na nandito, is you should know your obligations, di ba? As a Pilipino, may obligasyon tayo, nagbayad din naman tayo ng tax. Ayan. You shell out naman sa government ng kinikita natin. Okay. And third reason is you are also a bookkeeper and accountant. Yan. Lahat po ba dito bookkeeper and accountant naman? Ano po? Oo. Oo. Earning dollars na siguro yung mga iba dyan, tapos sasabihin ng kapitbahay mo, earning dollars ka, baka pwedeng tulungan mo ako sa basic of taxation in the Philippines, tapos hindi mo pala alam kung paano sagutin. So, dapat man lang alam natin sagutin, di ba? Yes. Sabi nga, be a solutions provider. Mapa-local man siya at saka international. Correct. Ayan. May tanong sila, Miss Jenny. Can you still make money by serving local clients? Oo. As in, wala na masyadong nagsaserve sa local client. Sabi nga nila okay din naman to earn dollars, di ba? Pero ang daming opportunities in this market. Hindi lang, you just have to find the perfect opportunity. And also, to make sure that you are also tech-enabled, no? Kasi without tech, medyo mahihirapan ka din to do local. Correct. Makukuba ka. Tapos maliit lang ang fees. So that's why you need to use tech talaga. Oo, Parang correct. ako po, 'di ba? Reason ko why I stay local, 'di ba? Kasi unang-una, wala nang gustong mag-serve sa Correct. Filipino businesses. So, ayun. Marami na talaga is going international. Correct. So lagi kong tinatanong yan, no? Ano bang mga tools ang ginagamit nyo for bookkeeping and taxation? Mas lalo na doon sa mga bagong graduates. Baka naman sa inyo dito sa mga accountants dito, can you just chat? Ano ba yung mga ginagamit nyong accounting tools? Kahit na local or international, it doesn't matter. So paki-chat naman kung ano yung mga ginagamit nyong tools dito, no? So, QBO, yes. Dati akong QuickBooks Pro Advisor. Excel, no? Yes, Zero. Okay. QBO and Zero. Oo, di pa masyadong marunong. Di ba? So, galing. Jazz. May nagja-jazz na ngayon, na. Appfolio. Yes. Appfolio. Yes, oo. So, ang dami niyan. Ang dami-daming tools, no? Siguro pakita mo, Miss Myla, anong tool ang pinaka nagagamit for bookkeeping? Spreadsheets, Excel, ang leading. Actually, may chichika ako sa iyo, Miss Mai. So, nung kausap kasi, Zero is actually our client in the US, no, to do conversion work. So, yes, kliyente ng company namin ang Zero, no. So, ang nangyari, tinatanong namin sa kanila, so sino yung major competitor nyo ba talaga dito? Sabi ni QuickBooks, yes, QuickBooks malaki talaga sa US. Sabi niya, well, it's still the spreadsheet. So spreadsheet pa rin yung problema nila that was about 5 years ago, no? But yun, spreadsheet talaga, mas lalo na dito sa Pilipinas, ang number one choice sa bookkeeping. Yes, that's right. Yan. What are the tools that you use for bookkeeping and taxation?
Ayan. Kung dito sa Pilipinas is gumagamit kayo ng EBIR forms. Mm-mm. Ayan. And then, ePay. Ayan. Next is, kailangan mo ding i-download yung AlphaList tool. Mm. Yan. And also, the relief. Okay, sige. Yan. Tatanong ko yan, Miss Aha. Mai. O, chat ko na. Nung graduate ba kayo, especially for those who are accounting graduates, no? Sino ba ang tinuruan dito? Oh, sige. Sabihin nyo na yung experience nyo. Tinuruan ba kayo o hindi to use these tools, no? At least man lang nung college kayo. Kasi ito yung mga libreng tools ng gobyerno, di ba? Hindi. Correct, Miss Yes. Jenny. So wala silang idea na yun pala yung gagawin. Kahit nga yung asawa ko na top 5, no, na CPA board, hindi man niya alam yung mga yan. At saka kahit man mag-fill up ng tax form, hindi siya marunong. Mas marunong Yes. kanya na ako ay hindi accountant. Huwag niyo na lang i-chismis, ha? Pero yun. Correct, Miss Jenny. Lahat naman ng mga nag-graduate, okay, ng mga accountancy, hindi marunong gumamit niyan. At hindi nila kilala yan. Ano ba yung mga challenges ng mga accountants or mga SMEs dito talaga sa Pilipinas? Let me see yung mga answer nila. Tax preparation, Miss Jenny, nahihirapan sila. Yeah, because of the lack of knowledge. Okay. Yung iba nagsabi mababa daw ang kita, di ba? Yeah. Sige, go ahead. Ayan, meron din other tax filing and payment options. Yung EFPS, ayan, sa mga top withholding agents na company, saka yung mga TAM, ayan. Yung BIR program that test and accredited private tax softwares providers, yung ETSP cert. Ayan. Part tayo niyan, di ba? Sa tax. Yes. Oo. Sige. Ayan. So, dumako naman tayo sa challenges ng mga SMEs. Ano kaya ang mga challenges nila? Okay. Ang problem nila, manual bookkeeping and tax filing. Tulad nga ng nag-answer kanina, Miss Jenny, ang hirap. Nangangapa sila sa tax preparation. Tapos sa manual bookkeeping, baka yung mga traditional pa na pupuntahan nila yung client sa office or dun sa business area and then ibibigay sa kanila yung mga box na resibo. Correct. Mga tipong ganon. Ayan. So, disorganized data. Ayan. Hard to get qualified accountant. Yun na. Kasi syempre, no, lahat ng qualified nandito na sa ano na to. Nasa group na to. Nasa group na to. Yes. Yes, Yeah. yes. Oo. So, sabi nga, Miss Jenny, the Philippines has one of the most complex tax systems in the world. Agree ba ang mga accountants na nandito? Ayoko na sabi nila, ayoko na ng taxes sa Pilipinas. Doon sa US, sa UK, sa Australia, madali lang. Bakit kaya? Sige, sabihin mo sa akin bakit. Kapag may isang resibo ang isang tao na may VAT and may withholding, ilan ba ang tinatamaan na forms niyan? Baka pwedeng i-chat mo nila dito bago mo ilagay sa next slide. Nga. So, kapag isang resibo, may VAT and withholding, may idea ba kayo ilang beses tinatrack yan ng isang accountant throughout the year? Ilang beses? Mga Ilan 3 kaya? Kasi kung may VAT and withholding, yung isang official receipt, ngayon sales invoice na, ilang beses. Yes, isang resibo, ilang beses siyang tinatrack. So, ilang forms. Yeah. May nagsabi 3. Okay. VAT register is complicated, parang jowa lang, no? Yeah. So, 4. Yan. Parang clueless. May sumagot 3. Oo nga. Sige, go ahead. Sige, bigay na natin ang sagot. Sige. Ayan, nakita niyo po ba? One receipt goes to 11 different tax forms. Isipin niyo yun, isang resibo, kailangan mong i-track ng 11 times. Di ba? Sakit sa banks. Sabi ng mga accountant na nandito, Miss Jenny, ang sakit sa banks. Hindi lang pala 3, hindi lang pala 4, kundi 11 times. Paki-explain, no? So, meron tayong, isa-isahin mo, meron kang 2307, may may monthly ka, no?
Ngayon, ano na, quarterly na, di ba, ang VAT. So, Correct. mismo. So, 10 na lang, supposedly. Go ahead. Ayan, sige. Yung isang resibo mo, pag sa monthly na 2550M, di ba? Papasok siya doon. Ayan. Pag Ano ba yung quarterly, 550M? ayan, yun yung monthly Okay. VAT returns. Ayan. Okay. And then, pero ito is optional na ngayon, okay? Correct. So, nabawasan na ng isa, 10 na lang. And Mm. then, papasok din siya ulit sa quarterly returns mo. Mm-mm. Ayan. And then, papasok siya sa yearly return, yung Mm-mm. 1701. Okay? And then, yung 2307 mo, papasok yan sa 0619E. Okay, 2307 is withholding. Para siyang Yes. 1099, pero ang 2307, kinakaltasan ka pa ng ano, may winiwithholdan ka pa, Mm. di ba? Mm-mm. Correct. So, yung BIR form 0619E is the monthly withholding tax returns. Kung may monthly withholding tax returns, meron ka ding quarterly withholding tax returns and annual withholding tax returns. Kung yung mga accountants and CPAs na nandito, Miss Jenny, ay pumasok sa corporate before, ayaw na ayaw nila ang annual ALPALIS report. Yan yung inuumaga sila sa kaka-encode. Alam mo yun? Kasi in-encode na ng monthly, encode ulit ng next month and next month and next month. 12 times. Okay. Kung manual ka. Kung manual. Yes. Yan, sabi, magsaserve pa ba ako ng local client? Yun na nga, medyo dinadala naman yata natin yan, di ba? So ano ba ang mga challenges pa iba na ano pa yung what are we facing, no, other than problema sa bookkeeping and tax, yung ditong 11 times mo siyang i-report. Ano pa ba ang nagiging problema natin dito sa industriyang to, Miss Myla? Ayan, bukod doon, ano pa siya, Miss Jenny, prone pa sa errors. Ayan. Correct. And Correct. open cases, mamaya namali ka ng ALPALIS, ng Correct. QAP. At saka parang sino yung gagawa dyan? Yung mga bookkeepers. Yes. Pero may problema yata tayo, Miss Mai, sa mga bookkeepers, di ba? Dahil may scarcity na ngayon. Wala na. Yes, correct. Wala na. Oo. Ayan. Wala nang Alam wala niyo nang ba CPA. na out of 10,421 na mga nagtangka sa board exam is 3,155 lang ang pumasa. Oh, 'di ba? Pero balita ko kay Marvin nung panahon nila more than 20,000 sila, tas 3,000 din yung pumapasa. Yes. Pero of this 3,155, hindi yan magsaserve ng local clients. Andito na sila ngayon, 'di ba? Nandito na sila. Nandito na sila sa group ni Miss Yan Yan. Nagpapa-coach na. Kasalanan ko. Yes. Ako na pumatay kay Magellan. Correct. Oo. Sige, next. Ayan, magpapa-coach na. Ayan. Sabi nga, some is nasa mga BPO na, nasa mga grupo na ni Miss Yan Yan, na other agencies and so on. That's why wala na mag-serve sa Filipino. Yes. Ayan. So nabanggit natin kanina, Miss Jenny, yung mga challenges ng SMEs, no? Ang hirap ng manual record keeping, di ba? Ang hirap mag-access, di ba, sa own financial records kasi sabog ang data nila. Hindi katulad, di ba, agree ba ang mga dito, accountants and CPAs na nandito? Kasi sa international clients nila, may bank integration, Miss Jenny. Ang daling mag-bank record, click-click lang, no? Match lang. Dito sa atin sa Pilipinas, can you match? Hindi, ayaw magpa-match. Ayaw nilang pakita yung nila, bank statements nila, mga 99% ng mga Ang SME. hirap, di ba? That's why, ang hirap ma-predict ang cash flows. And also, that's another reason kung bakit nahihirapan din yung mga Pinoy na mag-secure or kumuha ng loans. If they want to have the parang increase ng capitalization, di ba? Mag-increase ng funding and so on. Another is non-compliance, di ba? Possible din, pag nahirapan, ayoko na mag-comply. Hindi na lang ako magpaparegister. Di ba? Ano mo na lang, hidden na lang ako, parang ganon. And then,
sabi nga ng iba is that bookkeepers and tax preparers are expensive and hard to find. Tama ba? Hard Pa to naman na find. hard to find, they're expensive. Lalo na yung mga nandito, tanungin natin, pag i-hire sila, how much nila kayang gusto para sa Naku. PF? Oo. Naku. Pwede nyo kaming PM, baka mamaya biglang, naku. Sasabihin nila sa atin, Miss Jenny, ang per hour rate is $10? No, X na yon. Baka $500 as retainers. Or Aba? 1,000, ganyan. Oo. Kaya nga pag pumupunta ako ng mga CPA firm, yung sa mga CPA firm clients natin sa OneTax, na pre-pandemic, ang usually puno yung mga opisina nila, ganyan, face-to-face. Ngayon, wala na talaga. As in, nandun na lang admin at saka HR. Wala na yung mga Correct. accountants doon kasi nag-hybrid mode na rin sila and nag-adapt na rin sila. No? So, kaya Correct. mahirap silang hanapin ngayon. Yan. Katulad Yes. ng mga nandito, possible, Miss Jenny, ayaw na nila ng on-site. Mas gusto na nila ang work from home. I wouldn't blame them, right? Yes. Tayo din naman, lahat tayo naka-virtual, di ba, Miss Mai? Yes, Oo. correct. So let's give them a tax updates. Ayan. Nasaan na kaya sila? Okay, train law. Ayan. Noong 2019, kilala pa kaya nila to? Ang create law nung pandemic, 2021. At ang EOPT ngayong 2024. Ano ba ibig sabihin ng EOPT, Miss Mai? Ease of paying taxes. Yun. Ayan. Okay, Updated kaya ang mga nandito, Miss Jenny? Tanungin nga natin sila. Yan lang nga. Oo. Updated po ba? Oo, sa EOPT. May alam ba kung ano? Kung Ano ba ang EOPT? hindi. Oo. Naku, hindi. Ayan. Sige. Ayan. Since ito ay mga accountants and professional practitioners, for sure, if they are registered, Miss Jenny, they are issuing official receipts. Okay. Alam niyo po ba na ngayong EOPT is secondary na lang ang official receipts? Ayan. At napalitan na siya ng invoice. Okay. Kaya yung mga may OR pa dito, magagamit nyo na lang po siya until December 31, 2024 at kailangan nyo na pong magpa-print ng bago, which is service invoice or sales invoice or invoice. Plus at may word na invoice. Okay, good. Ano pa ang update doon? Yes. Na-waive na ang 500 pesos na annual registration fee. Kaya kung kayo ay magpaparegister pa lang, wala na kayong babayaran na 500 pesos. Ang babayaran mo na lang is yung documentary stamp tax if you are renting at saka yung DST na dinidikit sa Certificate of Registration. Question lang, Miss Myla. Ito is parang yung renewal ng yung 500 or kahit bagong register, libre na rin yung 500 na yun? Yes, correct. Libre na siya, Miss Jenny. Okay. Ayan. Good. As to invoicing natin for VAT and non-VAT, ayan, ang threshold now is 500 pesos. Ayan, kaya kung kayo ay mag-i-issue ng mga resibo, ng invoices, ang minimum is 500 pesos. Pero kung matataas ang mga binibill ng mga to, above threshold naman to mga to eh. So yung iba na like merong mga retail, baka meron dito may other sideline, Miss Jenny. May mga retail stores din sila sa Shopee, TikTok, Lazada. Kahit na nagpa-practicing. So dito is that kapag yung store ninyo is 200 pesos yung receipts or yung na-order sa inyo hindi naman humingi ng resibo, pwede nyo na siyang hindi issuean. But, kailangan is kung yung within the day na yon, tatlo, yung 200 pesos, ang gagawin niyo is mag-i-issue kayo ng receipts worth 600 pesos. Ilalagay nyo lang various customers, various items. Question lang, Miss Mai. Sa pananaw naman ng kabila, nung bumili ng customer, paano niya i-report sa tax return niya yun? Pwede niyang i-expense tapos kung wala naman siyang invoice. Pag wala siyang invoice, hindi niya pwedeng i-claim. Ayun. Ganun din. So, kailangan mo din pala, di ba? Yes. Pero, hindi naman pwedeng mag-say no.
Yan. Oo, Hindi tayo oo. pwedeng mag-say no. Whether below the threshold, basta po naghingi ng receipt ang ating customer, ang ating client, regardless of the amount, kailangan nating mag-issue. Okay. Kasi mas malaki ang penalty, I think nasa 30,000 to 50,000 ang penalty for non-issuance of receipts. Okay, okay, okay. Kasi sa US, nung panahon ko, hindi ko alam kung ngayon, no? Panahon ko $70 ang threshold. Pwede nang walang resibo. Makiklaim mo pa din yan as an expense, no? Pero ngayon, 100 na daw. Tignan mo, oh, lumalaki yung edad Wow! ko. Grabe. Sorry Oo. na. Ayan. Lumaki na din ang threshold. Ayan. As to bookkeeping, ayan, yung mga books of accounts, yung mga source document, lahat po yun na. Source documents, yung mga, ibig sabihin na source documents, alam naman ng mga CPA and accountants yan. Yun yung mga resibo ng sales and purchases and so on. Lahat ng source documents, mapa primary, secondary, books of accounts, and so on. From 10 years, magiging 5 years na lang yung preservation. Okay. But if you are under LOA, may nabasa ko kanina, may nagsabi under LOA, hanggat hindi natatapos yung LOA na yan, hindi mo pwedeng i-dispose regardless kung naka 5 years na. May tanong ako Yan. dyan. Yung 5 years ba is electronic ka or dapat yung actual resibo na original? Pagka actual resibo, Miss Jenny, possible yan, burado na yan. Burado na yan. Kaya make sure na i-scan nila agad yung mga receipts because yung BIR now ay napakatalino na din, Miss Jenny. They are asking for a source document na scan copy and Okay, so papadala mo sa kanila. okay, okay. Kasi kung naka-zero ka, kunwari lang, no? O naka-zero ka, naka-attach yun doon, o di meron ka na, no? Di ba? Yes, Oo. correct. Pag nakabeto ka, ganun din yun, di ba? Yes, nandun na yung source document. Okay. And then, sa tax filing and payment, you can file and pay anywhere na po. Ayan. Dati di ba kapag ka namali ka ng lugar kung saan ka nagbayad, is subject to penalty. Now, because of the ease of paying taxes, you can file and pay anywhere. Kahit nasa US ka pa. Ayan. Yan. So, bookkeeping, Miss Jenny. Ayan. Sabi nga, for bookkeeping, from forms to receipts to books. Ayan. Yan. Sabi nga nila, receipt to journal to forms. Sabi nga, pag ikaw ay nag-issue or naka-receive ng invoices, papasok yan sa books of accounts. And then, sa reports, yung sa tax forms. Ayan, pakita lang natin, Miss Jenny. Baka matakot sila pag nakita nila itong, ay, ano to, nag-hyperventilate na siguro sila. No? Ayan, di ba? Pag nag-issue ka ng receipt o nakatanggap ka, i-record mo siya. Ayan, sa books of accounts mo. At papasok din yan sa tax forms. Yan. Yan. Alam niyo po ba yung mga acceptable receipts? Kasi sa ibang bansa, basta't match doon sa bank records, di ba? May mga matching sa bank records, di ba? So mas madali ang taxation talaga sa international. Dito sa atin, sa Pilipinas, only the primary receipts, yung sales invoice, service invoice, those are the primary requirements para ma-report sa ating major tax forms. Other than that, yung official receipt, collection receipts, acknowledgement receipt, deliveries, mga statement of accounts are not valid. So yung OR pwede pa yan up until April, di ba? Tama ba? Yes. December 31, 2024. But naka-strike through siya and nakasulat sa baba ang service invoice. Okay. Yan. Yan siya. Naka-record lahat siya. Sino kaya yung gumagawa ng mga ganyan, di ba? Nagsusulat pa ba sila? Ewan ko. Sa inyong mga books of accounts. Yan. Meron tayong tatlong klase, Miss Jenny. Yung manual books of accounts, yung nakikita nyo ngayon na sample. Yung manual bound or yung loose leaf books of accounts and other accounting records. At saka yung computerized books of accounts. Okay, okay. Tax compliance. Ayan, ito na tayo. Sa tax compliance, tanungin natin sila, Miss Jenny. Ano ba ang kanilang category? Non-VAT tax filers ba ako? Pakitype po, non-VAT. Or 8% po ako, filer. VAT ako,
VAT exempt or others? Ano kaya yung others, Miss Jenny? Wala, hindi sila nagbabayad kasi foreign income, di ba? Okay. Pwede na din mag-mix income, no? Or ano, Correct. yung mga ganyan, di ba? So, or imposible namang no income, nandito sila ngayon, di ba? Correct. Pwede naman may Oo. income, pero income from abroad. AKA Yan. exempt na kuno. VAT and non-VAT si Miss Ivy. Mm-mm. Paano ka naging VAT and non-VAT? Baka may mga kliyente siya na VAT and non-VAT. O Oh, baka, posible ba yun yung asawa mo VAT, tapos ikaw non-VAT? Napaisip, pwede. ah, Pwede, Miss Jenny. oy, sosyal. Wow, marami po ang company namin. Okay, meron Wow. silang VAT and non-VAT. Mm-mm. Yan. So, ibig sabihin, pwede naman yun, Miss Jenny. Tama yun. Meron akong client na may head office and iba-iba. Yung Mm-mm. head office niya, tax exempt. Oh, Okay, yung branch to niya, non-VAT. Ang branch to VAT, kanya-kanya sila, Miss Jenny. oh, Pero ang income tax nila consolidated doon wow. So, pwede sa pala head yun? office. Yes. Ah, Yes, Miss Jenny, pwede. okay. Kasi yung head office, agricultural. So that's why tax exempt. Okay. Okay. Mm-mm. Good, yan. Ano bang ginagamit paano ba nagfa-file ng mga tax returns yung mga yan pag ganyan, di ba? Sa mga Yan. manual, sa free tool, ang mga Pilipino mahilig sa free tool, no? So, ito yung free tool ng Yes. BIR, no? So, wag niyo masyadong dibdibin, di ba? So, yun nga, ida-download yung EBIR forms, tama ba, no? Correct. Oo. At ito, Miss Jenny, baka akala nila tapos na pag EBIR forms, maraming na LOA at na-open case kasi EBIR form lang yung kanilang ginagamit. Nalimutan nila na kailangan din pala nila na i-download ang AlphaList Data Entry Tool at saka ang VAT Relief. Hindi ko Para actually, hindi kasi dati, hindi ko alam yan. So kaya medyo yung isang kumpanya ko nagkaroon ng open, yung isang internet shop ko before, hindi ko naman alam na may mga alpha list relief at DIY lang ako. At hindi pa kasi uso masyado yung Google. yes. So kapag hinanap ang mga attachments, yan, Ayun na. yun na. At AlphaList, di ba? Correct. Ano pa ba yung mga tax forms na meron dito out there? Okay, so kapag ikaw ay percentage tax or non-VAT tax filers, 2551Q ang iyong gagamitin. Kapag ikaw ay VAT, 2550M kapag ka monthly and 2550Q kapag ka quarterly. And also, wag kalimutan ang SLSP. Yan. Kapag ikaw ay non-individual, ibig sabihin ng corp, 1702Q at 1702 pagka income tax. Kapag pag individual or sole prop, 1701Q at saka 1701. Ayan. Sa withholding tax naman, 0619E for monthly, 1601EQ pag quarterly, and 1601C kapag compensation, withholding tax on compensation. Meron din tayong annual reports for that. Sa withholding tax return, 1604E, 1604C naman sa compensation. Ay, nakakaano. Sige, ang dami mo nang sinabi sa akin. Ano na ako. So that's why we need to go digital. That's the solution. Okay. Ayan. So, let's watch this. Okay. Wala akong audio I am sorry. Walang audio. Hold on. Na-share ko pala siya na walang audio. How to do it? Wait po. Parang gusto ko na umalis sa Earth. Sumasakit ulo ko sa nakikita ko. Ayoko na sa Earth. Money. Rewind. But what if we can simplify that to this by encoding a So you may have known this tedious process of how a single transaction can affect parts of your tax compliance. This process may result in multiple errors that can cost you time and money.
But what if we can simplify that to this? By encoding a transaction once, all of your tax returns, books of accounts, vouchers, and financial reports are updated accurately and in real time. In this video, I will demonstrate one of our 3 platforms called OneTax. Let's begin. Remember this bill? This official receipt is a simple rent transaction that has a VAT and withholding component in it. Based on BIR's guidelines, a single OR should be accounted for monthly, quarterly, and annual tax declarations and returns. And we all know, tax compliance doesn't end in tax filing and payment alone. As a taxpayer, you would need to maintain 6 books of accounts and other financial reports year in and year out. Even non-VAT taxpayers would have a hard time keeping up with this process. But OneTax would change all of that by making sure you only encode these transactions once and let the platform accurately populate your returns and reports. Let's dive deeper and understand how OneTax works. After signing up for free, it's time to enter or migrate sales, purchases, and expenses into the platform. If you have the receipt with you, quickly transfer them to OneTax by typing the information in. Add required and optional information, and choose where in your VAT, withholding, and income tax will this transaction need to go to. Add the gross amount and let OneTax calculate the rest. Apply partial or full payment to it to accurately represent this OR to your books of accounts and tax returns. And that's it! Quick and simple. Moving on. Before we take a look at what happened to the tax forms and reports generated, I'll show you how to upload all of your sales transactions from a spreadsheet to your OneTax account. You can either upload the spreadsheet you are maintaining or download the default template that OneTax provides and populate required and optional fields. Make sure to carefully read the instructions and follow the 4-step process in order for you to efficiently upload all your data at once. If manual entry and importing thousands of transactions through a spreadsheet seems to be a lot of work for you, how about taking a photo of your receipts? And let OneTax do the hard work. Yes, it's that easy. Once all transactions are properly added, there's nothing else to do but to generate, review all returns and attachments required. After reviewing your tax returns, hit Send to see both tax return and its attachment filed. Tax payables are submitted inside the platform too. And you're done. Now the last thing I would like to show you is the power of OneTax Report. For Plus Plan users, you have access to 6 books of accounts that continuously updates in real time. OneTax's powerful financial reports will give you the ability to easily compare, drill down, and reclassify data. That's it! Enter transactions, review, file, and pay your return all in one platform. Problem solved! We started this journey in 2017,
believing that our platform will help taxpayers to be tax compliant. But within the years, we've lifted that mission to now being a catalyst of purpose-driven change. The look, feel, and features available now on our platform are from your contributions. So be a part of OneTax by signing up, or talk to our sales team and see how OneTax can help you to be a step closer to tax compliance. OneTax, tax done right. Yan. So, hindi na nila nakita yung books of accounts na nakapapel, no? Nandun sa sa isang platform. So, pwede na kayong hindi matakot ngayon, no? So, ito na Yes. ang OneTax para tumulong sa mga bookkeepers and accountants and SMEs. Correct. That's Oh. why, Miss Jenny, nanatili ako. That's the one reason, or top reason kung bakit nanatili ako na mag-serve sa Filipino clients. Wow, talagang nakakaano naman, no? Hmm. Nakaka-touch kasi medyo mahirap din mag-handle ng tech company kasi it's expensive. Pero every time I talk to our bookkeeping partners and partner firms, parang naku Miss Jenny, naku paano na pag nalowa yung mga kliyente ko, pag nawala kayo, paano kami huhugot ng data? Maganda yung nandyan na lahat, ganyan, 'di ba? So parang na-appreciate nila what we do, no? So sa OneTax kasi Beppo now owns OneTax and OneTax is also our startup company. So yan, so sige, we can skip that already, no? So yan yung sinasabi natin. Paano naman kung talagang parang wala ka namang time to do it on your own, 'di ba? So usually even mga SMEs, 'di ba? Parang aaralin ko pa yung OneTax, ni wala nga akong kaalam-alam sa mga chart of accounts na 'yan, no? So yan yung they result to this one, no? Parang you hire your own bookkeeper. Okay. Yes. Kapag wala na silang time, Miss Jenny, to do it, Mm-mm. Beppo can help. Yan. Correct. Beppo is powered by OneTax. Ito po ay isang AI bookkeeping and tax compliance for SMEs and self-employed. Correct. So when we started with Beppo, it was initially just a mobile app. And parang sinasabi namin, try natin, initially we were focused on the freelance market. Tas gawin natin DIY, no? Then what we realized, no, sa Beppo is that Filipinos really love relationships, no? May value ang tao. Gusto nila ang kausap nila. Ayaw nilang kausap ang app. Ang gusto nila kausap tao. Kaya nga may value pa tayo mga bookkeepers and accountants dito. So how do we solve a complex tax compliance dito sa Pilipinas if you want to Yes. serve the local market, 'di ba? So you can do, 'di ba, technology with an accountant. No, so Yes. That's how Beppo works. Oo. It's a tech and service. Service, no? Oo. So, tech and service. So, ano nga pa? Medyo nalilito siguro kayo. OneTax is a tax software na usually is being used by accountants, bookkeepers to do tax compliance for their own clients. Kaya din naman mag-do it yourself sa OneTax. Kaso, pag nahihirapan ka na, 'di ba? Gusto mo na lang ipasa yung dokumento sa amin, kami na yung magtatapos sa inyo. No. Sorry, hindi Yes. papatayin na magtatapos. Magtatapos ng tax return para sa inyo. We will do It your for tax you. returns for you. So, ayun. So, gagawin, di ba yung sabi ni Miss Myla, isa-send lang yung resibo, tapos i-review lang yung rejected transactions, no? Tapos i-generate yung tax returns. Mali yata yung QR code dyan, so pakiskip yan. Next. Next. Yan. So dito sa Beppo, no, what we offer is we have parang yung initial na nilabas namin sa Beppo, we wanted to focus on the clients first. Kasi pag tinignan nila, kunwari, di ba kahit sa inyo, may kliyente kayo naka-zero. Tapos pag tinignan nila yung zero, mga accountants, bookkeepers, tuwan-tuwa tayo sa zero, di ba? Pero yung mga kliyente, parang, ano to, parang nag-hyperventilate na sila. Pag nakikita nila yung kahit yung dashboard pa lang yun, parang so I need someone to help me out. So dito, Yes. ginawa natin initially yung first phase ng Beppo this year is
client-facing muna, wala na tayong pakialam kung ano yung itsura nung paano ine-encode yung mga yan. Isa-send na lang nila yung lahat ng resibo, Excel spreadsheet yan, 'di ba? 'Di ba yung sa Zero meron kayong parang pwede mong i-forward yung resibo sa specific email. So, ganun din tayo. So, yung kliyente will have a forwarding email or pwede niyang gamitin yung mobile extension natin to upload the receipts, no? So, ipipicture niya yung resibo, tapos ma-upload na yan, no? Or, meron din tayong uploading of receipts, no? Pero syempre, pag kunwari lang hindi siya allowable. Di ba? Yes. Yung Doon mga tayo, unclear. Oo, yung mga unclear receipts, mga canceled invoices, yung mga other certificates is mga invalid receipts. Mapupunta siya, Miss Jenny, sa invalid. And then, invalid. Oo. Tapos di ba may mga kliyente, pasa na lang ng pasa sa'yo ng resibo. Minsan, ikaw as an accountant, parang i-report mo ba o hindi. So, ibabalik natin sa kliyente yon na parang gusto ba niyang, gusto ba niyang i-accept yung, i-declare. Yes. i-declare yon or hindi. Kasi kung de-declare mo, may exposure ka. Pero at the end of the day, siya yung nagsabi na, sige, gusto kong i-declare yan, di ba? Yun yung Yes. kasi pag nagkakalowa, usually galit sila sa mga accountants or bookkeepers. Ba't mo ginawa Yes. yan? Parang, di ba Yes. sinahan? Bakit di mo ako sinabihan na Correct. gano'n? Ayan. Correct yan. Oo. So third, no? So yung sinabi natin, no, once na na-forward na yung mga resibo, we will send the tax return to the client. Para yung kliyente will just approve and pay taxes, no? Diretso na rin dun sa application, no? So just wanted to kapag kliyente ka na mga SMEs, no, pwede kang mag-sign up sa atin, no? You just have to answer a few questions, no? And then we will pair you with a bookkeeper or an accountant. And then we will also do the tax filing and preparation for you. Ano namang relationship ko dito, no? Kanyo dito, di ba? Kasi sila, parang, okay, so paano naman makaka-relate dito? Kasi kanina, binabalik natin, bakit nyo gustong gumawa ng local, no? Kung may mga nangangatok sa bahay nyo, gustong humingi ng tulong, like, uy, gusto nyong, pwede bang tulungan mo ako sa bookkeeping and tax filing, pero sobrang busy mo dahil nga you are earning dollars, you can refer them to us and then we can also give you a commission or a referral agreement, no? And or also an affiliate agreement, no? Kasi kayo yung mga accountants, kayo yung mga bookkeepers, kayo yung nilalapitan na mga tao sa mga problema nila sa taxes. Ngayon, Yes. kung gusto mo naman to also build your own practice, pwede din naman tayo mag-usap, di ba? Or Correct. baka mamaya may mga kliyente na kayo on the side na either gusto nyong gamitin yung one tax, talk to us, di ba? Or kung gusto nyo na parang, ang dami kong nakausap dun sa isang event, mga virtual bookkeepers. Sabi nila nasayangan sila kasi they let go of their clients. Hindi, parang wala na, pinabayaan na lang nila or talagang binigay na lang nila sa iba kasi they wanted to focus dito sa foreign, di ba? So sabi nila, naku Miss Jen, had I known na pwede ko palang i-turn over sa inyo and still make money out of it, right? Correct. Diba? Pwede. So madami tayong opportunity sa local bookkeeping. So para hindi naman kayo matakot, pwede kayong paisa-isang kliyente with us or either do it, tulungan ka namin sa one tax or kung gusto nyo i-fully outsource yun sa amin, we can also do it for you. And then later on, kung ma-build mo yung confidence mo na, uy, gusto ko na yatang mag-local, mag-open for local, then we can also help you. In One Tax, we Yes. have our One Tax Academy, no? And we also have a lot of webinars to help mga bookkeepers and accountants, no? And we also have mga CPDs na rin, no? So, Yes. yun lang naman. Ito yung 5 companies, pakita ko lang. I-flex ko lang, sorry. So, sila ang 5 bookkeeping firms na actually yung iba sa kanila CPA firms, no? We bought their book of business for the bookkeeping and tax compliance, no? So, we automate what we try to automate and yung ibang mga hindi namin kaya ma-automate, services pa rin nila, like business registration, di ba, tax consultancy, Yes. di ba, business process improvement, compilation and audit. So, makakapag-focus sila sa higher generating revenue, no? So, Correct. yan. So, and they're also working with us right now.
Yes. Mm-mm. Yes. Sige. Are you ready, Miss Jenny? Ayan, ang daming tanong ni Parang Coach. masarap silang katropa, no? Parang masarap silang kasamang kumain ng lomi lagi. No? Marami akong natutunan. Kayo ba? Kamusta? Napanganga ba kayo? Parang ngayon nilang ba narinig? Ano dito, may comment dito. Ang ganda daw ng inyong collaboration. Batuhan yung Jen tsaka Miss Myla. Oo. So, Alam mo, parang kay si Tom and Jerry tsaka si Mario Luigi, gano'n. alam mo sa totoo lang yung nangyari sa amin ni Myla. Sabi ko, Myla, how can we work together? Kasi I don't want to compete with you kasi papatulan na ng Beppo ang service. It's just over inuman lang talaga. As in, talaga Yes. hindi naman ako masyadong alcoholic, no? Pero, hindi, So, pero yung talaga inuman part, parang tara na lang maya after ito. Yes. It's all about relationships, no? So even, di ba, minsan di naman perfect ang system, di naman perfect ang ano, pero kapag meron kang maayos na relationship with each other, no? Then, kung hindi ko kaya ikaw tulungan dito sa Beppo, hahanap tayong solusyon para sa iba. So kaya nga Yes. kala mo naman accountant ako, di ba? Solution driven talaga dapat tayo, no? As bookkeepers or accountants. Mm-mm. Yan. Questions, guys. Actually, hindi pa kami nagkita ni Ma'am Jen last time. Pero gusto ko na talaga mag-reach out sa kanila. Kaso hindi ko na talaga ma-reach eh. Kaya nantay ko yung pagkakataon makatabi ko si Miss Jen sa upuan. Nag Miss Jen, mag-guest ka na sa amin sa community. Ito na yung time na inaantay ko. Kasi gusto ko personal siyang invite. Eh, napaka-worth it naman yung pag-invite ko. Kalad-garan din si Ma'am Jen, parang ako din to eh. Ang daling kausap. Ganun lahat ng mga nakakanakotaragis ka po sa amin. But sobrang valuable. Nakikita niyo ba yung potential niyo to generate income at grow your business kahit local? O hindi pa naaarok ng inyong brain cells? How it works? Ang balak ko kasi, kung magpapa-webinar tayo next time, gusto ko kasama yung ibang mga kabataang partner firms. Sabi ko, para baka mamaya akala nila Gen Z? niloloko lang natin sila, di ba? Mga Gen Z ba? Baka iba kasi lingwa ng mga Gen Z, baka ano eh, makasalita eh. Yan. Question, guys, you can unmute yourself pa. Pag tayo lang naman nandito, hindi mo tayo naririnig sa labas. Oh, may gray area ba? Ang naisip ko po kasi dito is, tama po kayo, what if ako na nagtatanong, what if yun nga, malapit sa amin, magpapabook ako ni yan. Tapos, makikipag-deal lang po ako sa inyo, pero yung system yung one tax ang gagamitan, di ba? Bibigay lang sila ng resibo, tapos hindi na nila naramdaman na pa-file na yung tax nila. Correct. Tama ba? Sa Beppo, kayo na, bibigyan namin kayo ng access sa Beppo, doon yung i-upload lahat. Alam niya kayo nagkanda kuba-kuba, pero hindi nila alam si ano pala yun. Correct. Pala yun. Parang ganun, di ba? Oo, Ang tawag mo behind the doon scenes. is an outsourcing agreement. So parang kayo yung humaharap. Pero kung Yes. talagang ayaw mong pakialaman, parang wala ka talagang oras dun sa kliyente at ayaw mo nang sumagot ng mga nitty-gritty nila, pwede mo sabihin na, o sige, sa'yo na lang yung kliyente, sa Beppo na lang yung kliyente, kikita na lang ako ng affiliate agreement. So we can also do an affiliate agreement with you, no? Para makapag-focus kayo dun sa daily work nyo, no? If you're focused on international clients. Mm-mm. So kapag ang client mo medyo resistant niya, sabi niya pagbibigay ng resibo, ayaw naman magbigay ng resibo. Gusto pero ayaw. Alam yon. E di bye. E di wow. Hindi, ifa-file, kung nagbayad naman sila dun sa kumbaga kung nagbayad sila sa Beppo or kayo nagbayad sa Beppo, ifa-file natin zero return kaysa sa ma-penalty pa yan, di ba? Yes. Oo, yung iba sasabihin, ayoko magbayad ng tax. O di sige, wala kang pero ipa-file pa rin natin, 'di ba? Kasi kung bayad naman siya for the service, no, up until they decide to close down their own business. How much daw ang access sa Beppo, no? So, bigyan ko lang ng very isa lang talaga ang nilalabas naming presyo for the public in terms of para lang may idea kayo kasi the rest is to parang for proposal na. Just to give you an idea, for an 8% filer, we give it for 6,000 pesos a year. No, so all inclusive na yung kasama na yung parang pag forward mo yung resibo sa amin, kung gaano man kadaming resibo yon or something, no. So forward nyo lang, tas ang final output ng kliyente nyo is the tax return, no. I think may isa naman, talagang syempre, me and my big mouth, no. So pag OSD naman yan, 1,000 pesos a month or 9,000 a year.
No? So yung iba na gusto ng parang outsourcing model, pwede niyong patungan yun. 'Di ba? Yes. Oo. So kung gusto niyo mag-ano niyo, presyohan niyo Yun ng yung 1.5 or yung naririnig 2,000. sa labas. Dapat pala hindi natin pinabot para tayo ng mga baka may nanonood dyan naman. Hello, financial advice at saka real estate. Kaway-kaway tayo Hello, dyan. yan. So ganun, yung Ah, mga ganun. So may outsourcing and affiliate and it's also, kumbaga, depende naman yun sa atin. But if you go to our website, wala naman tayong pricing doon ngayon. So yeah. Ay, ito magandang tanong. Ayaw nila magtanong. Guys, freelancer tayo. Ito yung commonly hindi natin nalalaman. Di ba minsan sinasabi nyo, hindi tayo nakapag-file ng tax. So kapag independent contractor kayo, you can issue invoice and file your tax as individual. Pwedeng gamitin yung si Beppo. Kung kumikita naman kayo ng 1 million sa isang buwan, ano ba naman yung 6,000 a year? Correct. Oo. So tingin nyo, di ba nakatulong ba? Baka yung ayaw na rin mag-file. Kasi nagagamit nyo yung ako, nasa po ako ngayon financing sa isang affiliated sa TASER sa isang financing loan. Ang hinihingi ko is ITR pati sa visa processing. So para lang alam nyo, kung gusto nyo mag-travel, ito yung best way, ihanda ang sarili nyo sa mga compliance. Tama ba? So, ayan Yes. na sila, lumalapit na kumakatok sa puso nyo. Ano Ayan. din kausap ko din yung, are you familiar with Aspire? Yung Aspire like Payoneer pero Aspire, no? So Opo, medyo lumalaban na siya doon. Payoneer kasi is focused on the freelancers. Aspire is mostly on the SMEs, but they have better rates though. So they said that they will open to the market para magkaroon kayo ng cross-border payments. But ang pinakamatindi sa kanila na requirement, hindi naman pinakamatindi, minimum requirement nila is to have a certificate of registration from the BIR. Kasi they wanted to deal with, a legit SME. And nagkita nga tayo, Miss Yan last time, si Attorney Abdua was saying, may mga nagko-Q&A doon na parang sabi, paano daw pag hindi daw sila nakasingil sa kliyente, paano daw nila ihahabla, ganyan. I think ang pinaka-important sa atin dito, bakit natin kailangan mag-register is para ma-prove din sa mundo na ikaw ay Yeah. legitimate ang negosyo. No, kasi if you are not, kung yung iba parang kala nila fly by night lang or mga ganon, 'di ba? Pero at least kung if you are pride mo na rin sa sarili mo 'yan 'di ba? Na parang nagfa-file ka ng sarili mong tax return. And it's also something that's sustainable, ma-sustain mo din later on, no. So ganon. Yun naman yung mga ganap-ganap diyan. Yes, kaya ko po sinasabi kasi nga is common ito sinasabi, right natin yan mag-file ng tax. Again, gagamitin yan pag in case gusto niyo mag-business loan for expansion. Gagamitin yan pag gusto niyo ng sasakyan. Gagamitin yan pag ibig loan. So, yung Correct. nagsasabi kasi may naririnig, ayoko mag-file ng tax, so saan naman nila dinadala, edi bahala na sila. Diba? Yung mindset ba na ayoko magbayad kasi ganyan naman. So, hindi dapat. So, yun nga yung sinasabi natin na tayo yung unang magsabi na dapat, kahit maliit lang yung binabayaran natin, is compliant, di ba? Tama po ba? Tama. Yes. So, paano kayo makakakuha ng client ng local? Kung ikaw mismo, hindi ka nga nag-file. Yes, Correct. Agree. Correct. Your Honor. Pero gusto ko yung idea na yun na, sana pina-off natin to. I-off record natin na, bawa 6,000. So, sabihin niyo sa 7,000 na for the full year. Kumuha ka ng mga 10 higit mga real estate saka financial advisor na magpapapal. Diba? So, yun. Correct. Meaning, di ba? So, we do have separate, application pag gusto nila. Saan sila mag-reach out? Email lang? Yes, Dito. sa QR code yan, scan nyo lang po. Yan. So, And yes, mag-reach out lang kayo dyan. Ilalagay niyo sa Typeform, magsasend kami ng email, and then we will give you a link for a call, or you can go directly dun sa website, may schedule a call dun. So Myla can be there to talk to you. Ako po ang makakausap nyo. Yes. Guys, question pa. So, tapos picture taking, syempre yun yung inaantay nyo, lalabas na sila, picture taking na. Ayan. So, Coach G, go ahead. Thank you naman sa ating dalawang panauhin for tonight. Si Miss Jenny and Miss Myla, please give them a round of applause, everyone. Thank you for that very interesting session na parang podcast lang. Sabi ko nga, di ba? Parang ang sarap naman nilang
pakinggan na parang nagbabatuhan lang ng ideas. Ikaw naman na nakikinig. It's really interesting to hear them, right, you guys? And now let us take this moment to have a picture taking first. Coach, all right, let's go with the first, the awarding of the certificate for tonight. This is our little token of appreciation for our two hosts for the night, for our speakers for the night. Let me read the citation of the certificate. This certificate of appreciation is to express our sincere gratitude to Miss Jenny Galang, CEO of BEPO, and Miss Myla Hernandez, CPA, for delivering an enlightening and engaging discussion on the bookkeeping basics and tax filing in the Philippines. Your combined expertise and insights on the challenges of SMEs, tax updates, basic knowledge, basic bookkeeping, tax compliance, and digital tools in the Philippines have greatly enriched our webinar. Indeed, your contributions have been instrumental in providing our audience with a comprehensive understanding of these critical topics, equipping them with the knowledge and tools needed to navigate the complexities of bookkeeping and tax filing here in the Philippines. We do extend our sincere gratitude for your outstanding performance and commitment to excellence. And your participation has truly made a difference, and we look forward to the future collaborations. Presented the 6th day of June, 2024 via Zoom, signed Marian B. Labonete, founder and CEO of Accounting Peoples, and here with us, the whole Accounting Peoples elite community. Right. Ayan. So thank you so much in behalf of Accounting Peoples and Elite. Isang napakasulit, siksik-dikdik na informasyon. Sumakit yung brain cells ko ulit. Pero pagdating sa dulo, medyo naliwanagan na tayo, di ba? Diba? Nakita niyo ba yun? So sana more seminar like this to educate all Filipino to file their taxes. And again, let's as an accountant, tayo yung mag-umpisa ng ng campaign na ito. Tayo yung and then kung hindi pa tayo magkakuha ng client na international, hindi mag-local tayo. Diba? Makatok tayo sa mga barangay. Nag-file na ba kayo? So pwede yan. Okay, picture taking tayo. Oy, may winner daw. Yes, yes. So may winner po tayo, sorry ah. Pero mag-announce kami ng 2 winners, tapos never too late, papa-announce ko yung next 2 winners after, kasi baka iba yung nakapag-register. So pwede kayo mag-register sa bit.ly/bepoxap accounting peoples. So doon nyo pwede pa rin kayo mag-register, pero i-announce na namin po yung mga nagtanong kanina, sorry kasi medyo So PM nyo na lang ako, Jenny Espiritu Galang sa Facebook or si Myla, then we can Myla B. answer your Hernandez po. questions. Baka sabihin ni-neglect ko kayo, no? So hindi, pwede namin sagutin, pero pakiulit na lang yung question nyo doon sa FB Messenger. Yeah, so ang unang nanalo ay si Christine Joy Ramos. Yan. So Christine, nandiyan ba? Wow! Congratulations, Christine. Yan, si Christine Joy Baka Ramos. na nagsabi Pakitake ng mo. kaswertehan na una naman si Christine. Alam Siya niyo yung ba, intern namin masabi ko lang, si Christine also is part of our TaskWise interns na on-board today. So, ang swerte mo. Swerte. Sabi ng siya lahat. Miss Mai, paki-take note din Yan. Tsaka, ang next is si Israel Felipe. Yan. So, Thank yan. you po. Yes, yun lang. Thank you. Tapos mayroon pa kaming pamimigay. Sasabihin ko na lang kay Marian kung sino yung next 2. May register na lang kayo. Thank you. Yan. So picture taking tayo. And then again, don't forget to post it on LinkedIn. Pakitag po si Bepo. And of course, don't forget to post your takeaways. Baka naman nakinig lang kayo, tas wala na. Tapos bukas nagka-amnesia na kayo. Let's give na naman thanks to Miss Jen and Miss Myla sa napakadaming information na nabinigay nila sa atin. So let's support also Bepo for the mga events. Paki-like yung page, social media, paki-share. And yung sekreto natin, tayo na lang nakakaalam. Okay? Alam mo na yun. So let's have a picture. Sino kaya pwede? Ano, Coach? Ba't kasi coach yun na lahat? Maintain your smile, everyone. Big smiles.
And don't maintain your Second beauty. page. Big smiles. Third page. Smile. And last page. Say cheese. Ayan, done, Coach yan. So, sige, pag may time kayo gusto nyo request na topic sa kanila, tapos, alam ko marami silang free webinar. Tama, nakaka-receive ako ng mga emails. Kaya Yes kailangan po. mag-fill up kayo doon. Ano na kayo, sa email, gusto na kayo magkakaroon ka ng newsletter, events. Yan. Yes. Again, thank you so much, Miss Jen. Sobrang salamat talaga. Grabe yung binigay nyo ngayong gabi sa amin. One Thank more you. session like this. Sige po. Thank you din po. Thank you. Medyo mahihain Thank you, sila ayaw everyone. sa tanong. Bye guys! Thank you so much! Bye. Bye po!